Kung hindi ka pa napupunta sa Japan, isang business owner ang nagdala ng mga sikat na inumin mula roon papunta rito sa Pilipinas para ating matikman. Alamin natin ang kanyang successful business story dito sa Negosyo Tayo. Hi, Miss Jeline. Hello. Miss Jeline, when did you start and how did you conceptualize this milk tea business? This business is coffee with tapioca. Dahil wala pa po ako nakikita sa Philippines na may tapioca na coffee. Usually milk tea, yung mga ginagawa nilang may tapioca. So sa Japan, natural lang siya. Kaya sabi ko, dali natin dito sa Philippines. So tell us more about the drinks. Yung drinks po namin, inspired by Japanese product. So, meron po tayong matcha, meron din po tayong signature. Meron siyang coffee base and tapioca. So bakit ba patok na patok ang matcha? Yes, dahil yung matcha po is pambansang drinks ng Japan, pambansang tea ng Japan. So, ito po yung parang pwede rin siya sa health. Then, okay din po siya sa panglasa siyempre ng tao. Kaya po siya naging sikat. Ano kaya yung tingin nyo nakakaiba, nawala sa iba since ang tight na talaga ang competition? Siguro yung pagiging iba namin is sa signature po namin na may coffee base na tapioca but may lasang Japan. So kamusta naman yung mga struggles mo along the way? Siyempre, bago lang po kami sa place, kaya ang pinakamahirap po magpakilala sa mga tao kung ano po yung brand namin, kung ano po yung mga nilalabas naming drinks. Yun po yung pinakamahirap actually. Sa mga kanegosyo natin who would like to enter milk tea business, how much capital ang kailangan nila to be able to start up? Actually, kami nasa 50K lang, nakapag-start na kami. Kaya siguro sa una, 50K to 100K, pwede ka nang mag-start. Advice na mabibigay mo para maging successful din ang kanilang negosyo? Siguro, know your market, know your place, kung ano yung papatok sa place na yon and yung mga customer mo. Yun ang pinaka-importante. Bakit importante pong magnegosyo ang bawat mamamayang Pilipino? Para ma-help yung family nila, hindi lang sa pagiging worker, actually maging mas malago pa sa pagiging worker. Sa negosyo, ang pinakamahalagang puhunan ay hindi kapital, kundi tiwala ng customer at tiyaga ng may-ari. Another business story na naman po ang itatampok namin sa inyo sa susunod na episode, mga kanegosyo. Kaya naman tara, negosyo tayo!